Ating pagbibigay galang sa Arsobispo nitong Archdiocese ng Ozamis, Most Reverend Archbishop Martin Sarmiento Humuad, at sa ating grupo nitong Collegial Parish Clarin, Misamis Occidental, Reverend Father Alfredo Malalis. Mga kapatid, ito po ang kusada sa pagtuong Katoliko o ang kusada ng pananampalatayang Katoliko. Kaya sa ngalan ng Catholic Crusade Ministry, one of the evangelistic arms and also the apologetics ministry ng Oasis of Love Charismatic Community, sa ating head crusader, Tatay Paul San Pablo Lima, na siya ding ating main sponsor nitong ating programa mga kapatid, at sa ating Tatay Dudong Limchua na siyang ating head servant ng Oasis of Love Cebu, sa kabuuan ng ating pamilya sa CCM at ng Oasis of Love, maraming salamat mga kapatid. Kapatid, alam ko at natitiyak ko po na alam niyo po kung ano naman siguro ang topic natin ngayon, kaya hindi na natin itatagal pa. Mga kapatid, sa ayaw nyo man o sa hindi, these are the 5 everyday things that can make you demonic possessed. Ang number 5 sa ating listahan ay ang mga tattoo. Yes po mga kapatid, kaya nga po nung nakarang episode natin ay isinuggest ko na wag na lang po magpatattoo, or kaya nga ng official na doktrina ng Santa Iglesia, hindi nga ito ipinagbabawal, pero mas lalong hindi ito tinatangkilik ng ating simbahan dahil nga posible at malaking posibilidad na it can lead us into possible demonic possession, yang mga tattoo. Mga kapatid, kung hindi nyo pa napanood ang episode patungkol sa tattoo nitong ating channel, ay mas mabuting tingnan nyo po ang ating description sa baba nitong ating video at nandun po ang link ng episode na yon. Maraming salamat mga kapatid. Ngayon, sa anong instance ba o sa paanong paraan ba pwedeng mapossess ang tao ng demonyo sa pamamagitan ng tattoo? Kung babasahin natin ang unang sulat ni San Pablo patungo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 6, versikulo 19, nasasaad dyan na ang Espiritu Santo ang nagmamay-ari ng ating mga katawan dahil ito ang kanyang templo. Kaya nakakapat lamang na ang art na ilalagay natin sa ating mga katawan ay hindi anyong mga demonyo, ano po? Dahil magsisilbi lang yon na tayo ay suma sa demonyo na at hindi suma sa Diyos. Alam naman natin lahat mga kapatid na ang pagpapatato ay para lamang sa art. Or ewan ko na lang sa iba dyan kung sadya nilang ipinapatato ang mga mukha ng demonyo or mga anyong demonyo sa kanilang mga katawan para sa demonyo mismo. Pero most of the time mga kapatid, nagpapatato ang isang tao dahil sa art. Kaya mga kapatid, much better kung may tattoo man kayo, edi mas nararapat na hindi demonic ang tattoo ninyo dahil nga it can lead you or it can lead us into a possible demonic possession. Ano po? Mga kapatid, gaya nga ng sinabi ko, ang pagpapatato natin, especially in these modern times, ay for the sake of art. Ano po? Pero most of the time din, sa ating mga kapatid, ay nagpapatato sila ng mga art na hindi naman well-researched or hindi naman nila masyadong pinaghandaan or pinag-isipan or pinag-research kung anong klaseng art ang ipinalalagay nila sa kanilang mga balat. Mga kapatid, ang isa sa best example na aking tinutukoy ay ang sinasabi nilang dream catcher. Bakit po mga kapatid? First things first, we must rely as Christians, we must rely and dapat nating pagbatayan ay ang mga turo ng ating Santa Iglesia dahil yun ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. No? Ang turo niya ay nasa haligi at sandigan ng katotohanan, which is the Holy Church. At ang dream catcher na yan, na gaya ng nakikita niyo sa inyong mga screen, ay hindi po pagmamay-ari ng Santa Iglesia. Mga kapatid, ang dream catcher na yan ay inimbento ng Native Americans sa panahon na hindi pa Christianized ang mga Amerikano o yaong sila ay mga nitibo pa mga kapatid. Doon na imbento ang dream catcher, kung kaya
Ang dreamcatcher na yan ay pinagmamayari ng mga pagano at ng paganong relihiyon dahil yan ay isa sa mga instrumento ng kanilang relihiyon. Kaya hindi pwede na i-adapt natin yan, especially kung ipapatato natin ang dreamcatcher na yan. Kaya nga mga kapatid, my best advice is to research first or to think more than once first before you enter that kind of hobby mga kapatid. Kung gusto niyo talaga, kung kating-kating kayo sa inyong mga sarili na magpatato, well, research first the origin of the art na ipapalagay ninyo sa inyong mga balat. Ang pang-apat sa ating listahan ay ang mga Harry Potter books, mga movies, at iba pang mga merchandises. Yes po mga kapatid, you heard it right, no? Ang lahat ng Harry Potter books, movies, at lahat ng merchandises ay portal ng demonyo papunta sa iyo. Unang punto mga kapatid, all forms of magic, divination, wizardry, sorcery, at iba pang pagkabruha dyan ay pinagbabawal ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana dito sa atin. Alam kong o-object kayo at sasabihin ninyong, movies lang naman yan books lang naman yan Pues, let me tell you this, that Harry Potter isn't that just novel or books or movies, etc. All of the spells na nasa script ng naturang nobela at ng mga movies na iyan ay totoong spells, as in totoong spells ng mga wizard, mga witches, at iba pang mga magikero to summon demons. Kaya nga mga kapatid, sinadya yan ng demonyo mismo dahil maraming bata na magiging panatiko ng librong yan, maraming kabataan ang magiging panatiko at minsan nga minimorize pa nila ang mga spells ni Harry Potter at ng iba pang mga cast ng novela na yan at hindi nila alam sila din mismo nakakapagsomo na sila ng demonyo na pwedeng sumanib sa kanila. Ganyan po kapiligro kapatid ang Harry Potter books, Harry Potter movies at lahat ng merchandises ng Harry Potter. Ang number 3 sa ating listahan ay mga fake sacramentals. Pero mga kapatid, una, ano nga ba ang mga sacramentals? Ang mga sacramentals mga kapatid ay yaong mga bagay na ginawa ng simbahan, binindisyonan ito at nagpapaalala sa atin upang tayo ay mabuhay at mamuhay ng banal at kapuri-puri sa Diyos. These are also the instruments or ito ay mga instrumento para mapagtibay natin ang ating paniniwala sa Kanya. Example ng mga sacramentals mga kapatid ay ang rosary beads, mga scapulars, Benedictine cross and medals, mga miraculous medals, at iba pang klaseng ganyan. Even holy water and holy oil are other examples of sacramentals. Gaya ng nasabi natin kanina, bakit may fake sacramentals? Siyempre mga kapatid, yan ay taktika or technique or strategy ni Satanas para malinlang ang isang tao, no? Lalong-lalo na mga inosenteng tao na hindi naman mausisa sa kung anong binili niyang sacramentals. Kaya ng isang taong bumibili ng rosary beads sa bangketa lamang or sa scapular saang lugar lamang, maaaring yun ang teknik ng Satanas para pasukin ka yung mga fake sacramentals na yan. Example ng mga fake sacramentals ay kagaya ng mga satanic rosaries, mga exorcism medal na may mga kristal-kristal sa loob at iba pa. My best advice mga kapatid para magkaroon ka ng assurance na totoong sacramentals nga ang nabibili mo ay pumunta ka sa mga legit stores, no? Mga Catholic legit stores or sa mismong mga parokya, no? Lalo-lalo na sa mga malalaking parokya.
may mga benta doon. Gaya dito sa aming Archdiocese ng Uzamis, meron kaming sacramental store dito sa aming cathedral, no? At doon, for sure, legit ang binebenta ng mga sacramentals. Ang pangalawa sa ating listahan, mga kapatid, ay ang mga jewelries at house decors. Siguro naman, mga kapatid, medyo obvious na sa atin, no, kung anong dahilan at kung sa paanong paraan tayo mapoposes or pwedeng maposes ng demonyo sa pamamagitan ng mga burloloy sa katawan or sa mga dekorasyon sa ating tahanan. Dahil naman siguro, mga kapatid, ang mga burloloy mo o mga jewelries mo ay hindi lamang basta palamuti sa iyong katawan, kundi mga pampaswerte, mga good luck charms na ikinakabit mo sa iyong katawan, which is very pagan, and of course, logically, paganism is a commercialized demon worship. Of course, mga kapatid, ganun na rin sa iyong house decors, no? Malamang siguro ang mga house decors mo ay mga Buddha, mga Diyos-Diyosa, no? Yung mga ganung bagay, mga pampaswerte, mga pusa, or mga frogs. Kaya ngayon, no? Malamang, in that case, kung mga pampaswerte, mga lucky charms, ang mga house decors mo, at mga jewelries mo, ay malamang prone to demonic possession ka na talaga, kapatid. Kapatid, konting paunawa lang po na hindi po bawal ang pagkakaroon ng jewelries or house decors. Just be choosy lang po. Or mag-research muna tayo bago tayo magkaroon or bago natin ikabit yung mga jewelries na gustong-gusto mo. Baka pagan ang origin yan or mismong sa house decors mo. Dahil konting galaw mo lang po ay posible pong magiging demonic possessed ka. Ang number 1 sa ating listahan, mga kapatid, ay ang cellphones, TV, radyo, at iba pang multimedia gadgets. As we all know, mga kapatid, hindi na natin maidi-deny ng pornography, mga kagasan, at iba pang mga kademonyohan ay talamak na sa buong mundo. Especially sa mga kabataan. Bakit? Of course, dahil dyan sa mga gadgets na ginagamit ng mga kabataan ngayon. Hindi natin may tatanggi, mga kapatid, na ang dami ng mga krimen na nangyayari. Rape, murder, at ano pa, no? Bakit? Dahil sa impluensya ng pinapanood nila sa TV or sa gadgets nila, sa cellphones, tablets, naririnig nila sa radyo at iba pa. And whether you believe it or not, mga kapatid, hindi lang yan basta impluensya, kung hindi yan ay demonic attack na sa ating mga kabataan na kung saan sila ay nahihilig sa kanilang mga gadgets, sa cellphones, computers, no? Tablets at iba pa, TVs at iba pang mga multimedia gadgets. Hindi lang yan basta impluensya, yan ay demonic attack. Kaya nga po, mas marami at mas vulnerable ang lahat ng kabataan ngayon. Kaya be careful, at kayong mga parents, please, gabayan natin ang mga kabataan natin. So, there you have it, guys. Yan po ang 5 sa everyday things na pwede tayong maging demonic possessed. Kaya, please, be careful po sa paggamit ng pang-araw-araw na mga bagay. Kaya sa ngalan na lamang ng Catholic Crusade Ministry, one of the Evangelistic Arms, and also the Apologetics Ministry ng Oasis of Love Charismatic Community. Ito lang po si Bro Migs. Peace!